Habang sila ay nakaupo sa isang bangko, biglang napangiti si Carla at tumingin sa malayo, tila may iniisip. Napansin ito ni Jomar kaya't tinanong niya, may iniisip ka ba? Dahan-daang tumanggaw si Carla at sinabing matagal na niyang gustong ibahagi ang isa sa kanyang pinakamalaking pangarap. Dahil dito, lalong naging interesado si Jomar at handa siyang makinig. Sinimulan ni Carla ang kanyang salaysay tungkol sa pangarap niyang bahay balang araw. Akala ni Jomar ay karaniwan lamang itong pangarap, isang maliit ngunit maayos na bahay, sapat para sa isang simpleng pamumuhay. Ngunit habang nagsasalita si Carla, unti-unting nagbihis ang kanyang mukha ng pagtataka. Ayon kay Carla, ayaw niya ng maliit na bahay. Ang gusto niya ay malaki, may maraming silid, may maluwang na sala, malaking kusina, at bakuran kung saan maaaring maglaro ang mga bata at magtanim ng mga halaman. Malaki. Halos mapabulala si Jomar. Hindi niya napigil ang ipakita ang kanyang gulat. Sa isip niya, sapat na ang maliit na bahay basta't kumpleto at payapa ang buhay. Lumaki siya sa isang simpleng pamilya na natutong makontento sa kung ano ang meron. Kaya't hindi niya inaasahan na ganoon kalaki ang pangarap ni Carla pagdating sa bahay. Ngumiti si Carla ngunit bakas ang kanyang kaseryosohan. Ipinaliwanag niya na ang pangarap niyang malaking bahay ay hindi dahil sa kayabangan o pagnanais magpakitang yaman. Para sa kanya, simbolo ito ng seguridad at pagmamahal sa pamilya. Lumaki siya sa masikip na bahay na laging puno ng ingay at problema. Madalas ay wala silang sariling espasyo, at doon niya napagtanto na mahalaga ang isang tahanang may sapat na lugar para sa bawat isa. Habang nakikinig si Jomar, unti-unting nawala ang kanyang pagkagulat at napalitan ng pag-unawa. Naisip niya na magkaiba man sila ng karanasan sa buhay, pareho pa rin silang may hanggaring maging masaya at magkaroon ng maayos na pamilya. Gayunpaman, hindi pa rin niya maiwasang mag-alala. Alam niyang hindi madaling makamit ang isang malaking bahay, lalo na sa panahon ngayon na mahal ang bilihin at pabahay. Tinanong ni Jomar si Carla kung hindi ba siya natatakot mangarap ng ganoon kalaki. Sumagot si Carla na oo, may takot, ngunit mas natatakot siyang mabuhay ng walang pangarap. Para sa kanya, ang pangarap ang nagbibigay lakas upang magsikap at magtiyaga. Hindi man agad matupad, mahalaga raw na may direksyon ang kanilang pinaghihirapan. Doon napaisip ng malalim si Jomar. Naalala niya ang mga pagkakataong pinili niyang maging praktikal kaysa mangarap. Naisip niya na baka kaya siya nagulat ay dahil hindi siya sanay mangarap ng lampas sa kanyang nakasanayan. Sa mga sandaling iyon, unti-unti niyang natutunang pahalagahan ang pananaw ni Carla. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap hanggang sa lumamlam ang sikat ng araw. Nagbahaginan sila ng mga plano, pangamba, at pag-asa. Sinabi ni Jomar na bagamat nagulat siya sa kagustuhan ni Carla ng malaking bahay, handa siyang unawain at suportahan ito. Hindi man sila magkasundo sa lahat ng bagay, mahalaga sa kanya na sabay nilang tahakin ang landas patungo sa kanilang mga pangarap. Sa huli, napagtanto ni Jomar na ang tunay na halaga ng isang bahay, maliit man o malaki, ay hindi nasusukat sa laki ng mga dingding kundi sa pagmamahal at pangunawang naninirahan dito. At sa araw na iyon, hindi lamang pangarap ni Carla ang kanyang nakilala, kundi pati na rin ang mas malalim na bahagi ng kanyang pagkatao.